Nanilibre ka ng senyor. Ako na tayo sa May! Eh di ay sa sigera yun! Putin nyo yung putang inang mga burgers. Pusok! Pusok! Diyan sa mukha! Mukha siya, tol. Naka-on pa yung Strava. Imbis na Sa aking kamay, gumalaw. Buti pa sa bote mong iniihian na pupus mo, wala! Babakan sa katawan mo to na parang nagpa-branding. Ang preno? Motherfucker, that's how I push it! Pues target practice na lang to kahit sino lang tamaan! Dalawang dosena, hindi direct hit sa kalaban. Eto to tama, tapos maumpa! Alam mo sa akin to, nag-i-spam. Musubi. Greet mo, madali lang sa bayan. Evans na may Hemsworth, ako lang worthy of the hammer! Pinako! Ngayon may nakapasok na taga-banghayan! Collisionate enough to bring me back down to earth. Takan! Pagpatuloy niya lang isipin na hindi lahat ng bagay politika. ang vlogger na nagpamanihan kasi ang pangit ng content. Ikaw lang yun sa progress, walang resibo. Kasi paano mo ipapasok o kamay ko, gagawin ko yung puppet. Kasi puppet ka lang, di tunay binabalita. Yo, wagaguan na lang ang magingay sa susunod na laban mga preyes. Dito pa rin tayo sa Medyo Bar QC. Yo, shoutouts kay Ate Divine, we love you always. Shoutout rin, may paparating silang pet. Yeah, check out nyo yun. Sigaw ng Kwago. At andito na rin si ano, ayun o, puta, papasigat natin yung mascot ng Kwagaguan. Shoutout to kagaguhan, putang ina nyo, Tamot, di ba, da? ina nyo lahat. Bumtang ba? Ano, wala na. Pasalaysay, may paparating silang Pride event. Silipin nyo rin sa Cavite, same rin yung venue. Hip Hop United, DNT Optics, Nocturnal Supremacy, Dog Girl Clothing, Black Manila. Salamat kila Kuya Sherwin niya. Anich Clothing, kila Kuya Renzi. Nilista ko lahat ng pangalan nyo dito mga pre. Hype Beat, shoutouts kay Papa Benji. Check out nyo yung Granted. Lumipat na sila sa harap ng Farmers Market. Bisitahin, tas linya-linya kila Kuya Ali. At, yan. Kwagaguan na lang ang pangatong laban ngayong gabi. Magingay para sa kanilang dalawa mga pre. At sa aking kanan, magingay para kay 2DZ. Shoutout sa Wisdom Customs, Rapugutan Chaos, Rap Lines. Yo, salamat Wisdom Customs, tangina, salamat dun sa malupitan yung sponsor ngayong gabi. At sa aking kaliwa, magingay para kay Deji. Guys, ako si Deji! Hello! Shoutouts kay Harold. Shoutouts kay Deji. Nanalo ng Caracruz si... Siya muna. Pili mo siya. Yo, pangatlong laban ngayong gabi, nanalo ng Caracruz si Deji. Pinili niya mauna si 2DZ. 2DZ laban kay Deji. Unang bahat para... Putang ina. 2DZ. Sensya na nanonood. 2DZ. Oh. Unang bahat para kay 2DZ. Panggalan mga pre. Tayo mo na pagpagana na ba, no? Freestyle muna! Narinig ko kanina si CD, 200 daw siya kay Deji, nakikipagpustahan. Sige, ganito! Pagtapos mo malaglag dito sa rap lines, tayo naman. Nag-chat si Brutalismo! May 31 palag ka, sabi ko, G. Kaso may laban nga pala ako noong May 9, nagahula ko sa prep time. Dapat gumana memory. Pero kahit anong mangyari, para wala silang masabi, kukunin ko yung victory. Ilang araw ka ring sumulat, ako ngayong gabi. Susulat ko yung history. Hawak nyo sa leeg yung rap lines, nagawa nyo sa Kalen. Binabaan kami ng Kwago, nagpulasan yung daga, ayos din. Pues, gusto ko lang natanungin kung ganyan palain yung tingin. Ba't easy access kami dito, tas nagta-tryouts kayo sa amin? Isang MC naka FB lock na naman ang aking mission. Mapa, personal o stock bed, supot. Kailangan mo ng circumcision. You will never be recognized kahit may face recognition. Nakalock ka ng account, ako nakalock in sa position. Ang hirap mong sulatan.
Bukod sa nakalak yung FB, may 3 wak na laban. Bukod pa doon, ang hirap din i-wordplay ng napili mong pangalan. Pues target practice na lang to kahit sino natabaan. Magkakaroon ka rin ng nameplate pag tong plated bullets na gawa mong maharangan. Pero salamat, Deji lang. Madali ko na yung masusulat sa lapida. Pag pinaslang kita ngayon, walang maghahanap kasi hindi ka kilala. Pag nawala presensya mo, pues walang magtataka. Kahit may pangalan o wala, tapat nyo sa akin, sa kabaong, parehas lang pagkasara. Tsaka, bakit nga ba Deji lang? Yung MC ng Kwagaguhan, sobrang dami. Yung lines ko parang sak, I drop bombs on Nagasaki. Titiklop din to sa akin parang action origami. Kung gusto nyo akong natubodo, ilabas nyo si AJ Amo. De, joke lang. Lagi naman nakatodo. Actually, may laban nga ako nung May 9, pero di nagpabaya. Pag binibigyan ako ng pagkakataon, di ko binabaliwala. Kung laro ay taguan, kahit ikaw na yung taya, ikaw pa yung nawawala. Hirap ka nga magkabise. Magkabisa pa kaya? Walo na kayo sa body bag, magsisiksikan ng sangsang na tambaho. Nandun si Stabby, LJ Yajra Jolly, Kalkulado, Kapayapaan, tsaka Jojo. Nagbistulang roll call literal kasi pinagulong mga gago. Parang jeep nilang pag rush hour, pinagkakasya mga tao. Sa dami ng pinakawalang suntok, para dito sa may pinakawalang suntok, anong itutugon? Sa sobrang dami nun, mamili ka ngayon, anong ire-rebat mo dun, bitch? Ano ba? Deji Panggal, yeah. Ay, nung nakaraan, double battle. 1-1. Pwede na. Akin din kinaya. Pero ako rin ay perfecto sa solo. Para classic River Maya. Tas itong dayo sa Quago, ang napili nga niya. Kanyang teknik sa bakbakan, maximum 8 lines ang rekta na di effective mga tangan. Yung 24 lines, generic ang asahan. Kaya pala 2DZ, 2 dosena, hindi direct hit sa kalaban. 0 dimension kada punto, walang layer ang lala. 1-dimensional bawat linya, talagang basic ang dala. Itong si 2D, sadyang plain din ang katha. Ganyan pag D3D, walang def mga gawa. Tamo? Sulit, di ba? Ganon umatake. Tas sa'yo, puking ina, sa laro mo binase, yung sining niya, wala yung mensahe. Hilo ka ba? Sa bagay kung 2DZ ka, hirap bumalanse. Di ba? Sa 4-bar set, kanya nakasanayan sa laban. Yung unang linya, banggit pangalan ng galawan. Para yung next lines, maski generic, tunog may kinalaman sa kalaban. Pero ang banat kadalasan, figure of speech lang ng patay ka na. Ang daya ng yayan, body vlog, plated bullets, kabaong, puro ganun na barang, hilig mong i-mention, sinalamin ang bawat linya, ang estilo at vision, nag-reflect sa iyong battles, ang iyong intention, puro yan random angles, tila mirror dimension. Yan ang tactic at style niyang core. Huwag na nating i-deny patol. Parang plastic recyclable. Ayun na ang process sa iyong mga content para tunay ang progress, tas mahusay na content, at may nuance sa context sa nasasambit. Iyong sulat ang potek, puro butaw to longest, parang yung mga prospect sa ambahan tres. Sa favorite ng tangang yan. Tas favorite ng tangang yan, biglang hakbang, tas gaganyan, tas wave ng ulit, sabay spray ng bullets. Gawa ka business kung game ka Brad, bidet na brand, panghugas ng kwet ng main na task, tawagin mong spray for us. Tas sangad yan, ilagay ang kawit sa mapa. Eh bakit pa nga ba? Dahil sa araw ng kalayaan, kaya namin kilala. Tayo nga rin ay malaya dahil sa mga armadong nakibaka. Tas sa'yo, para ipakilala, imaginary bang 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 gamit mong sandata. O ikaw na, na-spit mo na yung mga wordplay mo tungkol sa venue, lugar, event name, at iba't ibang nameplay. Guys, yung battle rhymes na assessmate sa aking angle. Guys, pwede nyo lang ulit analyze si template battle rapper. Time. Yes. Parang ba tuloy si Panggal. Tangay na yan. Masyadong maraming sinasabi para magbabango. Tanga, kung na-question mo yung mga sinasabi ko, ano sasabihin ko sa'yo? Tanginang yan. Walang ka-info-info. Brutes.
Paano ko sasaktan? Mukha tong teddy bear, wala ka rin sa hulog. Sa sobrang cute nito, parang pwede kong itabi sa baby ko bago siya matulog. Tapos suntukin ang suntukin, luwa mata hanggang madurog. Wrestlingin at gulpihin, tas tanggalin yung ulo. Sa ginawa kong pagpas lang kay Jed, dun palang maririnig sigaw ng kwago. Sigaw ng kwago! Kwago! Sigaw ng kwago. Jed, tanginang awkward mo sumigaw. Nung huli kang sumigaw, parang nanghihingi pa ng permiso kung pwedeng sumigaw. Nung huli kang sumigaw, tila nanghihingi ng tulong para bang naliligaw. Di ka sumisigaw, tumitili, humihiyaw. Nung tumunog na yung sirena ang naririnig ikaw. At kung usapang ambag, oy bata, halika. Matuto kang gumalang at iwasang magpabida. Kulang na lang magpasalamat sa akin si Enigma. Pagkat ako ang dahilan kung ba't may GC na ngayon mga may-ari ng liga. Pag ako na bumabanat, si Brutalismo parang si Bongbong kasi napapangiwi. Pag ikaw na inaawat kasi nakakarindi. Sa pag-project ka lang naman lamang tapos biglang ngingiti. Habang project ko naman ay ang iyong pagkasawi. Habang project ko naman ay ang iyong pagkasawi. Napapailing sila sa'yo, di dahil nagagalingan. Nakakaumay ka kasi nakakainip kang pakinggan. Either pinapaalis o pinapababa ka na parang kalapate kaya ka pinapalakpakan. Ayun si senyor oh. Si senyor, ending mo pinapatayaan. At nahuling umiyak nung gunita pagkatapos na manalo. Pues papaiyakin lang din kita pagkatapos mong matalo. Pues papaiyakin lang din kita pagkatapos mong matalo. At nahuling umiyak nung gunita pagkatapos na manalo. Pues papaiyakin lang din kita pagkatapos na matalo. Putang ina. At nahuling umiyak nung gunita pagkatapos na manalo. Pues papaiyakin lang din kita, pero ikaw yung matatalo. Tangina mo, magkaiba tayo. Ikaw lagi kan nandito, ako laging dumadayo. Kaya kong mag-N-word kahit di itim na tao. Alam mo kulang sa'yo? Kulang ng ensayo. Pitch style yung medyo, di ka pa kasi sanay sa N, tablado. Kulang ng N sa'yo, kasi sa N, tablado. Di ambulansya parating pag may red and blue kang naaninag. Nagdidilim ang paningin kaya lightsaber pang hihiwa. Welcome sa aking dark side. Relatives mo magpo-profile ng kandila. At ako si Vader para dito sa Jedi. Kaya Jedi, masyado kang mahina. Star Wars, kasi nagiging DC na si DC pag may mga bitwing nakikita. Walang bakit niya, Jipangat? 4-1 para kay Nasha versus kay Yaru. Lahat nagtaka. Sino yung one doon? Wag na kayo maghanap. Ito yung tangang yon. Dahil tropa niya. Di man aminin, yan na ang kaso. Tas kung ating isipin, di naman niyang kwago. Aaron, ano ba to? Tila payaso, galawang senado. Parang bato, napadayo para bumoto ng kaalyado. Ganto kalala to. Round 1 na siya, round 2 kay Yaru. Aking tinake note kada segundo. Round 3, 15 points kay Yaru. Tas kay Nasha, 8 points na lang siguro. Siguro? Hindi ka ba sigurado? Na meron ka ng cellphone nakatutok? Ginabeto ni Damuho? Nabihasa, palibasa, pilit gina-justify. Pero walang kwenta at may sabit. Kalamoy astig. Si Repa ang tragic, nadulas sa trip. Kaka-mental gymnastics na Freudian slave. Si Boy ang bitch. Sa Facebook, in-stock ko tong loko. Nag-scroll akong photos. Ang gara bro. Aking naisip nun na, wait bay, hindi kaya nagsasawa to? Kasi mas marami pa picture ni Saint Ice kaysa asawa mo! Tas nung second sight, aming kasama to. Tuwing break, aking nasipat din. Hapit ang jeans, fit na fit sa sikip ng drip. Si Taba, naku po, ang hita, weak, gusto niya umupo, di maka-Indian seat. What a piece of shit. Nakita ko rin yung music vid. Kala mo, tindi nun ang bobo? Hindi sabay yung bibig mo sa audio. Tignan mo ulit, sure, check mo gago. Pati gesture, sinkopado.
Nakatulong pag-asa, kailan ba ito lalaya? Pumaparehas lagi at hindi ito nandadaya. Music video in-edit, pero parang di ka mo na-practice. Kada ganun mo, hindi sakto sa downbeat! Tas tong dayo ang pack sheet. Yung kay Looms na right of way, discounted na ticket, di ako kumuha niyan. Yan aking nais masingit. Pero ikaw, nakipag-unahan, yan aking na-witness. May trabaho ka. Sila, estudyante yan. Di mo naisip, sinabi ng may limit. Mas kailangan nila kesa sa'yo. Ba't mo pa rin pinilit? O galing sa Blay, kanina pa. Olat sa fairness, nangaagaw ng oportunidad sa mas may kailangan. Wala kang social awareness. Yung murang ticket, sulit na nga rin. Pero hindi sa ganong konteksto, tanga. Siguro pag nakakita kang kumukupit ng pagkain, nininenok mo ba? Sipang yan, siya. Tangina, ang daming nakita sa akin sa FB, sa YouTube. Parang word na sentry. Tangina, nakakaya naman sa'yo, nakalak yung FB. Tsaka pre, yung mga pinagsasabi mo, huwag kang masyadong kampante. Oo, miss-score ako ng ticket para yun kay Jaime. Tangina, hindi yun para sa akin, tol. Pag ako na yung nag-push, massive baka tangina. Nung right of way, every break kang kumakain, massive baka talaga. Ayusin mo performance mo, baka massive baka na. Gayon, bugbog sarado ka, yung punches ko ay mas iba, ako yung chabing mashiba. Ano ba ng puta? Tangina, bias. Joke lang, tangina mo, ba't ako babanat ng ganon? One of one ako, parang Lugia, legendaring Pokemon. Tapos itatapat nyo lang sa computer-generated Digimon. Tapos itatapat nyo lang sa computer-generated Digimon. One of one ako, parang Lugia, legendaring Pokemon. Tapos itatapat nyo lang sa computer-generated Digimon. Ang dami na ng errors, no? Kaya itong pinapagana lang ng system, magka-crash out ka ngayon! Taka, wala na talaga ako ma-angle, putang ina. Muntik pa nga ako umabot kay Jed Madela kung magkaubusan. O sige, selfiehan na lang. Nung nag-freestyle na si Saint Ice nung Vuelta, ako nagpapaulan. Kaso baka hindi rin puntusan. O sige, tungkol sa'yo. Tanginan to ka lalaking tao, taga Paranaque. Hindi, wala na talaga ako ma-angle. Kaya doon na lang tayo sa mga rektang atake. Wala kang pagkakakilanlan, tangina ka. Napansin ka lang nung nakalaban na kita. Sino ba yung Deji doon sa Quago? Ah, yung binadibag ni 2DC nung debut battle niya. Tsaka, baka bumanat ka na naman ng flow, almost 16 lines tapos walang suntok, tangina pang ahon. Mahinang nasa ahon, tawag sa'yo ay mahinahon. Gago ka, wala nun. Gago ka, wala nun. Oo, marunong ka sumulat, pero sa efficiency ka malalamon. Pinaka-effective sa ganyang style si LJ, kaso tinalo ko na nga yun. Kung naging solid na ako nun, ano pang silbi mo na carbon? At itong yung stana, papatikimin ko ng Stone Cold Stunner sabay cutter. Putol-putol yung katawan, magmimistulang scatter. Ngayon, marami ka na, doon ka lang magkaka-number. At yung lagaring gagamitin ay yung lagare pag may sunod-sunod ako na battle. Babalik ka na sa rap type, ako magsisilbing rason. Yung mukha mong malabox type, lalagay ko sa kahon. Yung arsenals ko, hunting knife, hinasa na ng panahon. Tinatapat nyo lang tong undefeated dito sa laging naka-fitted na pantalon. Yung mga linya mong mababahalaga, di mo pa rin mabenta. Ako kaya kong magpa-apoy kahit mahal yung gasolina. At kung hindi nyo pa ako kilala, ako si 2DZ, ang nag-iisang 2DZ, MC sa lahat ng liga. Pero reverse McCoy kasi laging quality pinapakita. O di ba? Generic yung ini-spit pang bobo man. Di na ako kilala. Ako si Deji, ang hindi tinipid sa Coco Crunch. Sa Wasakan Rap Battle League 11 years ago, una kang nasalang. Sabi mo parte yun ng iyong kabataan. 41 ka ngayon. Ibig sabihin, 30 ka nun. Bata ba yun? Tas dun sa liga nila, dehin siya natalo. Alam mo kung bakit?
Hindi. Alam mo ba bakit? Hindi. Malamang organizer yan doon. At ito yung proof at kaya di nakaka-elibs ang panalo. At ito yung proof na walang bearing yang gago. 4 na beses nag-champion ng Warriors team. 5 beses muntik mag-World War 3. Nung 2015, si Ritmo, 4 lang pre. Nag-gets mo ba, Tito? Ang dami nangyari na noon as in. Ang laki na ni Ritmo, ikaw pang small room pa rin! Ganon katagal na ang heavy grinding. Tas sunod mong stop, sa liga ng Jensi nga rin, tong bugok na stock, di nag-level up din. Yun ho ay fact. Parang 11 years XP farming sa tutorial map. Kaya tong puta ang lala. Nung unang laban niya sa raputan, rap lines at laglagan, ang presko niyan. Bukang bibig niya sa kalaban ay, eto lang. Tenok mo naman. Alam mong debut mo pa lang. Tong gago ang choosy. Ito konteksto nito, Brad. Sa wasakan, maski tituladong na touring, yung record di sapat. Kung mga huradong nagsuri, ay engot din at wak. Para lang yung pinuri ni Denso Sisitap. Tas, batik yun eh legit. Sa sarili, palaging super believe. Baka overconfident, ganyan yan. Grabe po, sir, pilit. Tanga, ang tawag dyan, Dunning-Kruger effect. Tap. Pero yung hindi na active yung wasakan, kanyang napabayaan ng mga taong nagdaan. Bumaliktad ang kapalaran, kaya ayon nawakasan. Timbang mo lang nadagdagan ng kilos sa kalaunan. Pero wala ka ng kilos na napausad. Ang dami mo kasing gustong gawin, pero kada aspeto, napakakupad. Finding myself type of shit ba yan, kumag? Kasi isa kang asawa, tatay, organizer na may arthritis, funny ties, butler, tas mid kang artist. Purpose ang hanap niyan, hindi lang side twist. Di na pangarap yan, yan ay midlife crisis! Imbis ang mindset, mag-focus sa pagiging provider ng pamilya, inuna ang libre na pagde-debate. Di ka nakinig sa bilin ng yung baby cakes, kaya kang isalba ng sining pero hindi everyday. Kung yun naisip, na-realize mo mate, edi sana may pambili kang ticket sa right of way. By the way, ako'y nandito mula rap type kasi in-invite. Aminado, ayun lang pre. Ilang beses din dinecline, nahiya na ako tumanggi. Pero ikaw, real talk, 2 weeks ago, nag-reels to. Repin ko agaguhan, May 31, 2026. Kilig na kilig at halata nga na belongingness ang need ni kapatid. Tanda-tanda na, parang balakid nga din to si Lodi. Ano pa nga ba? Naghahanap ng sense of belonging sa mga bata. Ang lala niya. At kaya nga, aking hinimay on how he's living life. Be advised, keep in mind, healing niya di madi-deny. Deep inside, need deny, mahil ang kanyang inner child. Space bro, kita doon ng city lights. Yan may mapait, ang nadamay masakit. Nang malunok ang katotohanan, ikay na sa mid. Kaya sa laban tagilid, itong si Old Man 2DZ na may yapa sa silid, tila Ernest Hemingway, shotgun sa bibig. At ayan niya, ganyan magsulat ng rekta sa kalaban, tanga ka. At ang meaning nun, patay ka na! Ay. Yung palakpakan nila ako na yun. Yo, palakpakan yung laban na yun mga pre, yeah! Hell yeah! Kwagaguhan na lang ang 2DC versus Deji. Boto ng Hurado, 5-0 para kay Deji. Thank you kay Aaron. Salamat sa kagaguhan sa pagkakataon. Hey, Deji, thank you. Feeling ko may konsepto si 2DC eh, kaya nagpatalo sa Kwagaguhan. Dede, pag nakita kita sa labas, kokotawa kita. Ayun, una mas, binoto ko si Deji all 3 rounds. Round 1, binoto ko si Deji kasi maganda yung pangalan nito. Yung puta, yung baby time mo. Yung round 1 ni 2DC, solid, pero parang parang busok lang. Pakainit. Round 1 ni Deji, rekta. Suntukan na agad. Space. Okay. Suntukan na agad. Round 2 ni 2DC, mainit na, kaso may mga stumbles. Kaya di na habol. Habol na sana si Deji, kaso dahil sa stumbles, di na habol. Ano yun? Siya kay Senyor. Round 3,
yun ang pinakadikit para sa akin. Kasi on one hand, ang ganda ng concept, ang ganda ng angle, ang ganda ng payoff ng right of way ticket ni Deji. Ang problema, para sa akin nakahaba ng round slide. Para medyo dragging ng konti. Lalo pag naglas na sa right of way, para sa akin pwede mo iputol din. Sa LTC naman, same pa rin yung pero mas marami na siyang punchline. So yun ang pinakadikit para sa akin. Pero dahil maganda yung punchline niya sa right of way, pati ng Tony Vivitrix. Ayun, so all three para kay Deji siya, kay Deji sa solid pag pinagin. Binoto ko si Deji. So, round 1, ang ganda ng round 1 nila parehas. Pero nagustuhan ko yung Pero nagustuhan ko yung round 1 ni Deji kasi hinimay niya si 2DC doon. Kahit na... Pakisuot mo na yan. Hindi, bago lang to. Kahit nung tawag ito, kahit maganda yung round 1 nila parehas. Kumbaga, sa pagkarekta, tsaka paghimay ng style ni Deji, yun, napansin ko rin yun ginawa ni 2DC sa round 1. So, round 1, pwede kong itabla, pwede ko rin ibigay kay Deji, pero tatabla ko na lang. Round 2, daming nagkaroon ng stumble si 2DC. Tapos doon pa maganda, maraming punches si Deji. Yun. Tapos rekta pa rin as usual. Ayos! Rekta pa rin as usual. Round 3 yun. Maganda naman sunod-sunod yung punchline ni 2DC. Pero yun nga, kung ibabase sa pagkarekta, tapos sa angles, yun, may mga simpleng callback si Deji yun, sa mga angles niya. Tapos yun, nagpa-pay off naman, lahat naman malalakas. Dikit naman siya para sa akin, pero kung ibabase mo sa sa pagkarekta sa kalaban niya, ibibigay ko kay Deji 2 and 3 Deji, round 1 dikit. All 3 rounds binigay ko kay Deji. Mas marami siyang lumanding na punchlines. Mas maganda yung mga rhymes na nabuo niya. Okay naman yung ginawa ni DZ. Pinakamalakas niya yung round 3. Kaso lang marami din kasi siyang slip-ups eh. So yun, all 3 rounds binigay ko kay DZ. All 3 binigay ko kay Deji. I mean, props kay 2DZ. Ganda ng mga punchline. Pero iba pag napapalamanan mo kasi ng angle yung punchline. So yun, all 3. Diba, nga pala binoto ko all 3 rounds si Deji. Okay naman yung round 1 ni DC na simulan niya ng maayos. Kaso nung bumanat si Deji, parang nasita niya dun yung template battle rapper daw si 2DC. Nung inisip ko yung round ni 2DC, parang napaisip na ako parang accurate yung mga sinabi dun ni Deji. Round 2, binigay ko pa rin kay Deji kasi medyo makalat yung performance dun ni 2DC. Tapos round 3, bibigay ko sana kay 2DC kasi malakas yung mga banat niya doon, lalo na sa dulo. Tapos nung simula naman ng round 3 ni Deji, parang medyo nahihinaan ako. Pero nung bandang dulo, nung sa parody niya kay Nasha, tapos yung punchline na patay ka na yung yun, binigay ko na kay Deji.